Dr. Zeus, anong masasabi mo sa The Boys Season 5 last episode? Bilang fan ng The Boys sa simula pa lang, I would admit, sobrang na-disappoint ako. I mean, it's not as bad as Game of Thrones, Dexter, or Stranger Things, pero ang kalat lang talaga ng writing. Yung Scorched Earth na inaabangan natin, naging Scorched Room lang eh. Tapos, hindi pa ganun kasira. For a final season with all that build-up from seasons 1 to 4, tapos yung mga pinakita pa nga nila sa posters and everything, tapos, ayun lang, walang satisfying na payoff. From the past, we've seen Homelander na nang-laser nga ng airplane, nilaser niya yung maraming mga kalaban, nag-imagine siya na mang-laser nga siya ng maraming tao, pero sa dulo, parang nawalan sila ng budget to commit to that. I know na maraming nagsasabi na marami nga daw fillers, pero personally I don't agree with that kasi nakakatulong pa rin naman sa story mga nangyayari, and so, hindi nga yun fillers. Pero I would agree na masyado silang maraming ginagawang mga unnecessary things na hindi mo na dapat nakikita sa final season ng isang series eh. Ang final season dapat, dito na nga nagtatagpo-tagpo yung bawat plot, yung direction ng bawat characters, and dito na nga nagta-tie up together yung mga nangyayari into one conclusion. But instead, kung saan-saan pa napupunta yung story na parang hindi nila pinag-iisipan ng mabuti kung paano nga matatahi ng maayos yung bawat episodes. Binild up nga nila yung sa virus, tapos in the end, inintroduce nga nila yung V1, tapos bigla ang nakaimbento naman sila Butcher and Frenchie na Soulja Boy power, tapos nalagay nga nila kay Kimiko, na alam mo yon, ang daming bigla ang nangyayari. Okay lang naman may mangyaring unexpected doon sa story eh, pero kasi from my perspective, it feels like lazy writing and hindi nga nila binibuild up yung mga bagay-bagay and parang basta-basta na nga lang silang nagpapasok doon sa story. Hindi ko rin masyadong nagustuhan yung humor and references nga nila this season and it seems like they're trying hard too much with it. I mean, dati okay lang naman eh, pero kasi for a final season, it becomes awkward lang din kadalasan kasi nga, seryoso yung moment tapos bigla ang may joke na nakakasira nung mismong moment nga na yon. Ayan yung ayaw ko sa mga recent Marvel movies eh. They can't stop themselves in inserting jokes every 5 seconds and sadly, ganun nga rin yung nangyari sa final season ng The Boys. Dati very natural pa, and witty nga yung mga jokes and lines nga nila, pero ngayon, it feels like a parody from The Boys na napanood ko nga dati. Honestly, okay lang din naman na nataging nga si na Butcher and Homelander kasi in-expect ko na nga rin yon, pero hindi ko nagustuhan kung paano nga yun napunta doon. It was so lackluster na I really hate yung pacing talaga this season and yung mga nangyayari nga na hindi nakakatulong para doon sa final plot eh. Pwede nang pagtiyagaan yung final battle nga nila doon sa White House pero alam mo yon, it's so cheap and not creative. Homelander should have given a lot more fight in that final battle, lalo na nga nung may powers pa siya. Sana mas nasira pa yung White House, maraming nadamay na tao, or tumilapon nga sila kung saan-saan. Kasi I can't believe na natapos lang yung buong season sa loob lang ng isang maliit na kwarto na hindi halos nasira given yung mga powers nila. Ko po with all that super strength, laser, flying abilities, hindi man lang sila nakalabas ng kwarto and mind you hindi man lang super nasira yung office even with all that battle. Mas malala pa yung nagawa ni Soulja Boy doon sa bahay sa Hero Gasm eh. Dagdag mo pang pwede nga niyang i-spam yung laser or heat vision nga niya ng paulit-ulit, napatamaan nga lang si Kimiko nung nag-charge pa nga siya, pero ayun, hindi niya nagawa na sobrang stupid lang given kung paano nga nila pinakilala and pinakita kung paano nga makapaglaban si Homelander. Yes, satisfying na napakita nga nila si Homelander na mahina nga sa buong mundo, na pathetic siya, natatakas pa sana siya, tapos wala na nga siyang kapangyarihan, nasusubuin daw niya yung talong ni Butcher, pero it didn't feel like it was earned by The Boys. Oo, naipakita nga nila na hindi nga talaga marunong makapaglaban si Homelander kung wala nga siyang kapangyarihan, na binuli nga lang siya ni Butcher, pero ayun nga, yung dinaanan papunta doon, hindi lang talaga naging maayos. Don't get me started na kaya lang naman sila nanalo in the first place ay dahil kay Ashley na biglaan na nga lang nagbago yung isip tapos tinulungan sila. Like paano kung sa moment na yon nilusob na sila ni Homelander, di ba? Ang pagkategi naman kay The Deep okay lang din and for me satisfying na nategi nga siya sa kamay ng mga isda or mga katulad nga niya ganon. Nakakatawa lang din na hindi nga sinasadya ni Starlight na itegi nga siya kasi nga hindi niya alam na hindi pala pwede sa dagat si The Deep kasi nga kaaway na nga niya yung mga isda eh. So ayun, it's so disappointing lang na makita nga yung isa sa pinakamagandang villain ever sa isang series na napanood ko nga na magiging ganito lang yung katapusan niya with all that build up, yung ang dami niyang pinagdaan ng journey and everything. Tapos,
Ayun na yun, yung fight scene nila doon sa Oval Office, parang inulit lang din nila yung labanan doon sa Hero Gasm episode eh. And alam mo yun, parang mas maganda pa nga yun eh. I know, hindi naman super laki ng budget nga ng The Boys, pero sana man lang, naglaan sila ng enough kahit papaano. Kasi alam mo yun, final episode and final season na to eh. Naman lang nagpakita pa nga sila ng talagang kasamaan nga ni Homelander na siguro naging dictator siya or something, na talagang tinake over nga niya yung mundo, pinakita nga niya talagang masama siya, and talagang ginawa niyang hari yung sarili niya. Hindi yung i-announce pa nga lang niya doon sa TV, tapos ayun, tegi na siya and move on na ulit yung mga tao na parang, ha? Yun na yun? Also didn't like yung biglaang pagpapakita nga ni Frenchie kay Kimiko na it's too cheesy. I mean, okay pa din naman na si Frenchie nga yung panggagalingan ng lakas niya para nga mahatak nga niya yung Soulja Boy powers niya. Pero alam mo yon, sana nag-flashback na lang sila or sana naglagay na lang ng clues or details, hindi yung nagpakita pa sila ng multo. Hindi ko lang talaga alam kung ano yung nangyari dito sa final season na as much as I want to love it, it's so disappointing given ang ganda ng first few episodes nga ng final season, tapos para bang nawalan na sila ng gasolina and gusto na lang talaga nilang tapusin na nga lang tong series. Ending nga ni Butcher, okay din naman eh, pero sana pinagsabay na nga lang nila to doon sa may White House fight scene, yung pagkategi nga kay Homelander, tapos doon na nga niya sinubukang ikalat yung virus para alam mo yon, tuloy-tuloy lang yung momentum. Ang dating kasi sa akin, binitin pa nila for nothing, tapos ayun, nategi pa rin naman si Butcher sa dulo. I mean, I like yung part na hindi naman talaga niya kinalabit yung trigger and nagbago na nga siya on that moment, pero ayun, tinegi pa nga rin siya ni Yui kasi nga akala ni Yui, ikakalat pa rin talaga niya yung virus eh. Parang siguro hindi siya nagalit doon sa dulo kasi nga he knows na even if hindi nga niya tinuloy on that moment yung pagkalat ng virus tapos nabuhay nga siya, it's inevitable na ikakalat nga niya yung virus and tatapusin pa rin niya yung mga superheroes hanggat nabubuhay nga siya. Honestly, okay naman din yung nangyari nga sa bawat members ng The Boys doon sa may dulo eh. Pero kasi, from its writing, it feels forced and unearned nga. To be honest, kinakabahan nga ako doon sa dulo nung nagkiss nga sa kalsada sina Yui and Starlight kasi akala ko mauulit-ulit yung nangyari nga sa simula tapos may twist pa sa ending. Pero ayun nga, wala naman. Hindi ko lang talaga nagustuhan doon sa dulo yung vibe na parang, ay, tegi na si Homelander. Back to normal na tayo ulit and everything na siguro ang makakasalba dito sa final season kung doon sa final episode meron silang pabitin or ending twist na kumalat din talaga yung virus or I don't know, na malay mo may powers pa nga si Ryan, ganon. And with a positive note, I'm happy for Sage na wala na nga siyang powers at hindi na nga niya kailangan tusukin yung ulo niya since wala na nga siyang kapangyarihan at hindi na nga siya matalino and ayun, malaya na nga siya. Honestly, nalulungkot pa rin talaga ako na tapos na nga yung The Boys. I'm sad na ganito yung naging ending nito given all that journey. And ayun, ang torta rating ko for The Boys Season 5 finale ay 6 out of 10.